You know, musta? Medyo late na. Patuloy papatay ng linya. Wait lang. Going back. May pinapaayos kasi na may tagas yung tubig sa labas. Anyway, so before tayo magsimula, two things. Yung una is nakalimutan ko. Yung una is kung hindi mo pa napapanood yung yung video nung sa Taiwan, feeling ko kailangan mo manood or try mo panoorin kasi may Q&A tayo dito. At tapos yung pangalawa, nakalimutan ko, tuloy muna natin to tapos mamaya ko na pag naalala. Nandun yung natin, nandun pala yung dito, yung sa raffle natin after nga nung Taiwan video, nasabi ko naman yan. Pero anyway, so ito nga. Okay, so Garuda, kaka-deliver lang kanina. Medyo nahuli to kasi may in-order dapat talaga ako. Hindi talaga to dapat ito yun ngayon para ngayong Sabado. Pero kasi kinancel nung seller yung order ko dahil di daw available in Switch. Tapos nag-order ulit ako ng isa pa. Yung isa naman hindi umabot. Kaya ito, feeling ko kasi ito is local store. Na-order natin nung Thursday, na-deliver ngayong Sabado. Sakto, Sabado. Ngayong mga 2:30, kaya medyo late tayo ngayon. Pero okay lang. So, Garuda GG82J. Alam ko may nag-request na rin sa akin ito before. Pero ngayon lang natin siya nabili. Nandiyan sa listahan ko naman siya. And maganda na rin kasi para sa gantong layout tayo ngayon, 75% layout. 82 keys pero 75% layout dahil nga yung letters lang at may onting numpad tapos yung insert. Anyway, so yun na nga. Garuda GG82G. Yung box niya, yan lang, simple lang. Dalawang kulay to, white and black. Pero mas maganda talaga yung isa ko in order. Ang presyo kasi nito 19. Ayun nga, 1990 pero nakuha natin ng 1791. Yung isa kong tinitingnan or dapat na for video ngayon is parang nasa 23 pero nga hindi available. Tas pagka-check ko ulit sa kanya kanina, available na naman, minessage ko tas hindi pa nagre-reply. Anyway, so ma-order naman natin yun eventually pero ayun na, gusto muna natin, dito muna tayo. Garuda, isa sa mga unang keyboard natin to, siguro way back 2023, no? 2024, parang early 2024, yung 60% layout nila. And alam ko yun yung gamit ko sa Steam Deck ko na nakakabit sa JSOX. Anyway, so yan, manual. Syempre may maghanap ng manual. Ayan na, pause nyo na lang. Okay. Yan, basic functions naman siya. Ayan. Okay, syempre sa keyboard, oops. Hindi, tatry muna natin hindi siya pindutin kasi mamaya, uy, ayos ito Parang first time ko makakuha or maka-unbox ng may after mo mabuksan yung keyboard pero palagyan. And Garuda Gear, GarudaGear.com. So dapat nandyan yung mga drivers niya, pero ito, matte type, ito maganda to. Matte type na USB cable, USB-A, USB-C. Ayun magandang klase to. Ito yan. Tapos keycap puller, switch puller, and yung kasama niyang switch na linear. Garuda din to, alam ko Kung di Garuda, Otemo malamang. Feeling ko Otemo, hindi ko masyado lang mabasa. Pero yan. Anyway, so testingin na lang natin. Ganda ng box niya. Oops. Hoy. Okay, ayun Stig. Tabi natin to. Punta na tayo sa keyboard. Yes. Oops, nasaan na yan? Sablay. The standard, parang ganito rin yung itsura nung nung Garuda na 60% layout na wala na tayong pagtatakpan ng mga kalat-kalat natin. Tabi naman na yung mga pegs. Oops. Okay. Sound check. O yung gong.
Come. Pero okay lang, parang solid naman yung build pero medyo magang lang. Okay, sound check. Tunog membrane. Ito tunog ano na to. Tunog mechanical keyboard. Parang ganito rin yung ano, parang ganito rin yung build quality nung 60% layout ko. Pwede, ayos lang. Pero meron siyang knob. Ayun yung knob, hindi ganun. Simple lang, parang siniksik nga lang to eh. Hindi para siyang detail. Ewan ko, parang hindi siya design sa ganito. And again, marami ng gantong layout. Makikita nyo sa mga susunod na mga Sabado. Pero, okay, so taas tayo. Upper left, upper right. Uy, ano to? Magnet? Parang hindi. Magnet. Mukhang ano lang pero magnet. Okay, magnet. So, 2.4 cable and Bluetooth. Uy, wait lang. Okay. Ito kasi parang hindi, umiilaw kasi agad. Parang hindi siya tatlo. Parang hindi nga siya tatlo, min. Okay. Masyado lang. Ito. Masyado lang magkakadikit. Ayun, tatlo naman. Anyway, so Type-C na sa gilid. Okay, wala, basic. And then sa ilalim, Garuda GG82G. Kickstand dalawa. At meron siyang mga stopper. Ito, manipis itong stopper na to. Okay, so open natin. Check natin bakit ganun yung tunog. Oops. Okay. May foam naman eh. Foam yan, di ba? Ito, plastic kasi to. Sana yung mas malambot yung may mesh type eh, di ba? Yung sa gasket na ganito. Ito kasi tigas eh. Saka medyo makunat yung ayan yung likod. Ayan yung pag inopen, north facing 3 pins. 3 pins to, 'di ba? 3 pins. Hindi kasi yung iba 3 pins pero sa ilalim feeling ko 5 pins kasi kung makikita nyo, ito. May parang butas pa siya. Wala lang available pero testing natin pag may nag-comment or pag may nag-request. Pero feeling ko 5 pins kasi ito part na to, may butas Anyway, so quick typing test. Oops. Saan yan? Uy. Okay. Dudulas. Okay, so typing test tayo. Feeling ko hindi medyo makunat medyo na medyo mataas yung force, actuation force. Okay. Yeah. Oops. Uy. Lobat. Hindi. Lobat. Oops. Alright. Typing test. Lobat kasi. Nasaan na yung natin, kable natin. Yeah. Ngayon ko lang naalala, meron nga palang kickstand yun sa likod ng ng Surface. Naghanap pa ako ng patungan ng nakaraan. Pero anyway, yan. Cable, ilaw. Okay. Nice. Itong ganda ng pagkakaalagay natin. Angatin din natin to. Okay. Testing. Parang may Okay, game.
Ayos lang, kaso ang taas ng ano, ang kunat na kukunatan ako. Notepad. Notepad. Ito yung hindi ko na-test, yung nakakalimutan. Ngayon ko lang naalala, may nag-comment lang isa sa mga videos kung NKRO. Alam ko na-test natin to before. Ano yung NKRO? Ito yung pagsabay-sabay mong nag-press sa keyboard, kung nakuha niya ba lahat. Isa yun, kung feeling mo lag yung keyboard, baka kasi dahil hindi siya NKRO. Pero usually after nung parang after nung or mid 2024 halos lahat NKRO, pero check natin sa mga lower type of keyboard. Okay. Ano yung may delay, oh? Hindi, kinukuha niya naman lahat, eh. NKRO tong keyboard na to. Actually, confirm natin. Pero ako pang NKRO test, eh. Hindi ko lang... Ito. Ba't tayo nagtatype? Ayan, ito yun. Ito ba yun? Okay, ito nga yata yun. Ayan, yan. Oh, NKRO, ayun nga, NKRO. Medyo may delay lang kasi nga makunat yung switch niya. Ayos lang. Anyway, so yun. Garuda GG82G. Siguro hindi sila masyado nag-improve for the past couple of months. Kung recommended, ayos lang. If trip mo yung gantong layout na black and white lang, simple lang, oo. Pero for the price of 1.7, magdadagdag ka lang siguro ng... Ayun nga, tulad ng sabi ko, may nakita ko na sa 2.3. Dadagdag ka additional 300, 500. May mas magandang keyboard. Pero again, depende sa layout na gusto mo. Kung gantong gusto mong layout na may knob, may extra del, tapos apat to, at saka gusto mo yung simpleng black and white, di ka na magpapalit ng switches and all, pasok naman. Pero para sa akin, sakto lang. Siguro, kung goods ba siya, ito yung goods, nandito sa banda. malapit na. Dahil nga sa switch, medyo makunat. Ayun lang. So, Garuda GG82G. Hindi siya masyado nag-improve. Pwede na. Yung pricing, ayos lang. Siguro kung ang price niya is nasa 1.5, mas palag-palag, eh. Pero kasi nasa ano siya, eh. Halos 2K, no? 1,919. May discount ako ng 100, 1.8. Medyo mahal siya doon. So, baba nila presyo ng 1.5, palag-palag. Pero, yun pala, 1.5 yung presyo ng bare bones nito. Pero kasi, yung 1.5 na bare bones, magdagdag ka ng onte, mas better quality. Anyway, just my 2 cents. Ayun lang. So, dito na natin tatapusin. Bye-bye, guys. Babu.